Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Andito naman po tayo sa ating channel sa AMB o Avoid Makes Video. Ngayon po ang ating pong tatalakayin ay tungkol dito sa pagkapanalo ni Trump. Totoo bang mahal ni Trump ang Pilipinas? Totoo kaya na may maaasahan po tayo sa kanya? Meron po tayo papanood na video sa inyo mula po sa AP Archive at saka sa Bloomberg. Ito po kasi ang magpapatunay na mahalaga talaga ang Pilipinas kay President Donald Trump ng Amerika. Kaya ang Pilipinas po ay kagaya ng sinabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr., wala pong pagbabago, no? Wala pong pagbabago dito sa tinatawag nating yung suporta na ibinibigay ng Amerika sa Pilipinas. So, meron po tayong isang video na ito po ay 7 years ago, no? Makikita mo dito na parang nagdadalamhati si Donald Trump. Pakinggan po natin, ha. Ito po ay mula sa Bloomberg. So, ito po ang video. America has grown weak. And so America has grown weak. And so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy. Itong video po ito ay matagal na ito, no? 6 years or 7 years ago, no? Ito po yung dating unang nanalo siya ng pagka-presidente. Kung di ako nagkakamali, ang presidente ng Pilipinas nito ay si President Rodrigo Duterte. So, tuloy po natin. To instead leave for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. The hatred. I mean, why is Obama campaigning? He ought to be out working. He ought to be out. Right? I mean, I'm going to send the congressman back to Washington with that message, but we'll send the real message on November 8th, right? We'll send the real message on November 8th. But every time I look at him, he's campaigning. I mean, here you see the Philippines, the heads of the Philippines, they're so angry. He leaves for China. He's now negotiating with China. We've been in the Philippines practically for forever. A very important strategic ally. Yan po, no? Sa bibig po mismo ni Donald Trump na makikita nyo na sinabi niya na very important strategic ally ang Pilipinas, no? Siya po may sabi, hindi po chismis yan. Ulitin po natin ulit, ano? A very important strategic ally. And what happens? China and Russia are probably going to take it. And I see him out there campaigning for crooked Hillary. Come on. Come on. Ito po yung panahon ako naaalala mo na pumanig tayo sa China. Ito po yung nakipag-bilateral talk po si President Rodrigo Duterte mismo kay Xi Jinping at talagang naka-red carpet pa po, ano? At nakipag-usap din siya, parang close friend sila ni Putin, no, ng Russia. Ibig sabihin, parang nagdadalamhati dito si Trump na yung very long tie ally ng Amerika na ang Pilipinas na napaka-importante para sa kanya ay lumilipat sa China dahil nga daw napaka-weak na ng ekonomiya ng Amerika. Sige, tuloy po natin ulit yung video. Strength will also require growth. Right now our economy isn't growing at all. We had only around a 1% growth last quarter. GDP, a disaster. Do you know, when China has 1%, it's over. They don't have 1%. They have 7%. That's considered terrible. India has 8%. That's considered bad for them. They don't like it. We have 1% and everything's supposed to be fine. But we're going down. If Hillary gets in, she's going to raise your taxes, and the 1% is going to be negative, and that's going to be almost unheard of. But that's going to happen. I made a lot of predictions. If that happens, and if she gets in, you're going to have such negative growth. You will have problems like you've never had before, and our companies and our jobs will flee
Believe me. So yun po, no? Dito kasi sinasabi ni Donald Trump na napaka-weak na nung economy nila na para iwan sila ng Pilipinas na para sa kanya ay very important ally, no? Hindi ko lang po alam, baka po kasi marami siyang negosyo dito kasi nga po meron po siyang tinatawag na building dito sa Pilipinas. Ito po yung, kung gusto niyo po i-google niyo, ito yung tinatawag na Trump Tower. Siya po ang may-ari niyan, Donald Trump po. In fact, diyan siya tumuloy nung ito po yung residential building nung pumunta siya dito sa Pilipinas noong panahon noon. Para sa akin, importante talaga sa kanya yung Pilipinas. Biruin mo, ayaw sa kanya ni Duterte, ayaw ng Duterte administration sa Amerika dahil doon sa nangyari na Filipino massacre na ginawa ng mga Amerikano, no? Yun po yung damdamin ng ating presidente noon. Kaya ayaw niya sa Amerika, pero itong si Donald Trump, inamo niya po si Duterte. Ano pa kaya sa panahon ni Bongbong Marcos na ang ating presidente ngayon ay maka-Amerika, no? Kaya ako naniniwala, para sa akin, yung pagbabalik loob ng Pilipinas sa Amerika dahil tinanggap ulit natin sila at pinili ng bagong administrasyon ng Amerika ay napakalaking puntos po yun kay President Donald Trump ng Amerika. So, ito po yung isang katibayan na talagang napaka-importante ng Pilipinas sa Amerika. Isa po ito sa katibayan na papanoorin natin ngayon. Ito po. Ito po ay mula sa AP Archive. I would like to begin by addressing the terrorist attack in Manila. We're closely monitoring the situation, and I will continue to give updates. Anything happens during this period of time, but it is really very sad as to what's going on throughout the world with terror. Our thoughts and our prayers are with all of those affected. So, ulitin po natin, no? Kung makikita nyo, sinabi niya doon na we're closely monitoring the situation. We're closely monitoring the i-monitor situation. nila itong Pilipinas, no? Babantayan nilang maigi. At ibig sabihin, anytime na failure, atake sila. Ito siguro yung sa Marawi. So, kung lumala, handa po silang tumulong. Parehas lang po yan dito sa West Philippine Sea na kinalalagyan natin ngayon. Mas minomonitor po nila yung pangyayari dito sa West Philippine Sea. So ito po yung isang nakita nating video na sinabi ni Trump. Hindi po AI ito, talagang si Trump po ito. At nangyari po ito noon, interview po sa kanya, 6 years ago na po ito. Makikita nyo kung gaano ka-importante yung Pilipinas, maging sa mga general na tinanong niya, no? Ito po, panoorin natin. The Philippines is an unbelievably important military location. Unbelievably important. If you speak to the admirals and you speak to the generals, that's a perfect spot. And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have a very good relationship there. We're back. So, yun nga, ano? Nagbalik, ano? So, sinasabi nila, matagal na tayong walang relation, pero ngayon, okay na. So, kahit tanongin niya yung mga general o yung mga advisor, ay sinasabi nila perfect spot itong Pilipinas, no? So, siguro sa strategic ng pagdating sa militarization. So, para sa akin, ngayon siya ang presidente ulit, hindi po masasabing babawasan niya yung suporta rito. Because dahil ganun na lang katindi yung pag-control niya sa mga Chinese people. Siguro, alam ko, ayaw niya rin ng gera. At alam niya, weak yung kanilang economy. Yung suporta na nakalagak na rito ay nandun na. Itutuloy na lang po ng bagong administrasyon. At sinabi rin ng ating presidente sa isang interview, hindi ko maalala kung saan yun, na wala pong magbabago. Kung ano yung itinalaga o sinabi nung dating presidente na si Biden, ironclad, ay mananatiling ironclad.
Dahil nga siguro, sana hindi yun, no? Dahil lang siguro mayroon siyang mga building dito. O isa na tong tinatawag na yung ikatlo sa pinakamataas na building dito sa Makati, yung Trump Tower. Bago pa kasi nanalo tong presidente, tinatayo na itong Trump Tower. So, meron talaga siyang mga negosyo dito. Napakataas po, napakaganda po yung residential Trump Tower na yan na makikita nyo dito sa Makati area, no, sa Makati City. So sana, hindi nga talaga tayo pabayaan nitong bagong presidente ng Amerika. At bagkos ay maghatid pa ng sobrang daming tulong. Tulong sa ekonomiya at tulong sa seguridad. At nakita nyo naman na kung magsalita ito si Trump, hindi niya po nakakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Sa kada speech niya, no, we pray or minsan nga, meron pang isang vlog dyan na nakita ko na parang nagmumukhang pastor na itong si Donald Trump. Sana gamitin siya ng Panginoon para sa kapayapaan, no, at para paurungin na itong China. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Kung kayo po pala ay may komento, no, maging sa akin o sa ating perception o dito sa video na ito, pwede po kayong mag-comment dyan. As long, wag po tayo ng mga masasamang salita dahil ito po ay ayaw mismo. Kahit ng YouTube, meron po tayong tinatawag na community, no? Ayaw po nila yan at maaari po kayong ma-report. So, ang inyong comment po, dapat po ay kung mababasa ng mga manonood, ay may makukuha o may matututunan. Yun po ang isa sa pinakamagandang comment. So, malaya po kayong mag-comment dyan. As long may matutunan yung makakabasa, ay mas maganda. Hanggang sa muli po, ito po ang AMB o Avoy Makes Videos.